Yung kambing natin mga kaprobinsya, oh. Naka-survive lang. Tapos yung isa natin kambing nito, nakalabas sa bakod. Yan. Nailap, oh. Diyan palagi siya pumunta para kumain sa ating mga tanim na mga madili agwa. Siya po yung pinakaunang anak ni George dito sa ating area mga kaprobinsya. Kaya yung kulay niya nagmana kay George. Yan po yung laki niya, oh. Ayan. Kung lagyan to ng air tags, napakagwapo na tingnan. Pero yung nanay niya native lang. At isa po siya sa ating balak na ibinta this coming December. Kasi kailangan po natin magbawas ng kambing dito. May nakikita po tayo sa FB na sabi niya mas maganda daw alagaan yung mga native lang na kambing or mga upgraded. Kasi matibay yan sa sakit, tapos napakadali lang ibinta. Totoo po yung sinasabi niya mga kaprobinsya, agree po ako doon. Kasi yung mga kambing natin dito mga upgraded lang. Tapos matibay po sila sa sakit. Hindi katulad sa mga hybrid na masilan sila alagaan. Tapos kung hybrid yung alagaan natin, mukhang mahirapan tayo magbinta kasi mahal. Tapos hindi naman natin sila ibinta sa mamurahing presyo. Kailangan din na mataas yung presyo. At kung dito lang sa amin, wala pong basa-basa maka-afford po sa ganyang klaseng kambing. Wala maka-afford sa mga kambing na tig 50,000 yung bawat isa. Pero kamura na yan sa mga hybrid na kambing, sa mga buwer. Kasi yung nasa FB, nasa 100 to 120 yung presyo nila, lalo na pag full blood. Kaya ako dito, hindi na tayo nag-invest ng mamahaling kambing kasi gusto ko po yung affordable lang na kambing. Tapos kung sakaling ibinta tayo, napakadali lang. Dalhin lang natin doon sa stockyard, okay na. Tapos kung sakaling magkatay tayo ng kambing, agad-agad pwede. Pero pag hybrid or yung mga full blood, napakasayang po. Mukhang hindi pwede kasi napakasayang pagkatayin lang natin yung napakamahal na kambing. Mahal yung presyo. Balikin natin sa loob yung ating kambing mga kaprobinsya, kasi pag hayaan natin sa dito sa labas, posibleng mamatay yung mga madaliagwa natin dito. Masalo to yung mga madaliagwa natin. At balak po natin na palaki ng husto yung ating mga madaliagwa dito. Parang kahoy na ba? Katulad doon sa ating mga madaliagwa, yung andun sa kulungan ng ating mga baka na babae nila ni Marites. Mga malalaki na yung mga madaliagwa doon. Okay lang yung isa. Malit lang yung kain niya. Kain ng mga ilang dahon yan, busog na yan. Ito lang. Ano po, pinutol na yung mga malagwa natin. So kailangan po na pabalikin natin sa loob. Ayaw pumasok. Isa na nasangit, oh. Yan po ang napala mo. Hindi ka na makalabas. Uy. Kuan, puro ginay sungay. Kuan man eh, mga anak man ni ato na yung mga sungay natin. Ulag, oh. Dali ang katubo niya, oh. Naghanap tayo. Ang baligyan mo ba ani? Bigla lang bumuhos yung ulan mga kaprobinsya. Tapos may bisita tayo. Yung tubig, oh. Lubog na kayo. Yung mga kambing natin, umakyat agad dyan sa kanilang kubo kasi natakot sila sa ulan.
Yung isang kambing kanina na nasangit sa hagwire. Muntik ng mga kadalirita. Buti na lang nakita natin. Kasi nagkaroon siya ng sugat sa kanyang ulo. O hindi pa natin yan nakita, delikado. Kaya ito mukhang yung isang kambing kanina, oh, parang napakakuha nila, napakakulit. Ito yung pala masangit kanina. Napapansin ko po kanina na nasugatan siya. Hindi ko na matandaan kung saan sa kanila yung masangit. Doon sa hagwire. Yan po yung nasugatan, oh. Muntik na disgrasya yung isa nating kambing. Kaya dito po mga kaprobinsya, kailangan po na palagi may tao para mabantayan yung mga alaga natin. Kasi minsan yung mga alaga natin na kalabaw dyan makawala, pati yung mga baka. Tapos delikado po pag makawala yung isa sa ating mga alaga, lalo na pag yung malaki natin kalabaw na si Palo. Delikado yan. Pero sa ngayon hindi pa masyadong delikado kasi isa pa lang sa ating mga kalabaw na medyo maedad na o malaki na, si Palo lang. Pero pag lumaki na yung iba nating kalabaw dyan na lalaki, katulad nila ni Rambo, si Bugoy, yan po ang delikado na. Baka mag-away sila ba kung may makawala sa kanila. Pumunta po dito sa atin yung aming kapitbahay. Nagtanong siya sa atin kung magkano yung kambing natin dyan sakaling magbinta tayo. Sabi ko po, pag malaki na pwede lang per kilo, kahit 200 per kilo lang, basta malaki na pwede na tayo dyan. Pero pag mga maliit pa lang mga kaprobinsya, hindi po per kilo yung bintahan sa maliit pa lang na mga gandang klase, yung kan ba, pang-uso. Marami naman nakabili dito sa atin yung mga pang-uso lang. Yung presyo natin nasa 10,000 lang kada isa, lalo na yung mga anak ni George. Pero yung mga pangkatay lang, okay na tayo sa 200 per kilo yung mga malalaki na. At yung mga big natin dito mga kaprobinsya, malapit itong mawalay. At may isa dito na naka-reserve na para gawing barako. 12 po yung ating mga biik. Tapos yung iba dito ipatinim na natin siguro. Target natin ngayon Pebrero at saka Marso. Kaya lang natin ulit na magpatining ng baboy. Magbinta lang tayo ng isang baka para pambili ng feeds. Sa ngayon hindi pa naman malakas to kumain kasi biik pa lang. So kayang-kaya pa natin silang tususan ng pagkain. Pero pag umabot na sila ng mga 2 buwan o 3 buwan, medyo malaki na po yung kain nila. So malaki na din yung gastos natin. Tapos yung ating dinahin dito, hanggang ngayon hindi pa naglandi. Yan. Pero mukhang malapit na ito mga kaprobinsya. Yung isa, napag-desisyonan po namin, nag-usap po kami sa ating mga kasama dito, na patabayin na namin yan tapos ibinta. Yung mga ganyang klaseng baboy, mukhang hindi yan maganda na patagalin dito. Nung unang yung kasa, hindi siya nabuntis, tapos pinakasa naman natin. Ang nangyari po, parang wala lang. Kasi isa lang yung lumabas na medyo lata na, may diferensya. Tapos, wala siyang bake. Kaya napag-desisyon na natin na ibinta lang natin siya. Patabain muna natin. Ngayon po ay October, so sana tumaas ng konti yung baboy ngayong November para hindi tayo masyadong malugi sa kanya. Medyo madilim po dito, kaya ginamitan natin ng flashlight ang ating cellphone kasi palagi umuulan. At pinalagyan po natin ng kapal dito sa gilid. Yan, yung mga baboy natin na panglitsyon na, oh. Tingnan niyo po mga kaprobinsya, oh.
Napakaganda po ng katawan sa ating mga bake dito. Pag buwan ng Disyembre mga kaprobinsya, yung ganyan kalaki, yan po ang paborito ng mga kuprador. Para lechon de leche. Lingin kayo. Medyo madilim lang dito sa ating kulungan kasi pinalagyan natin ng trapal yung dingding. Kasi yung pinagawa natin na bali taguanan nila, yung kahon, yung box na pinagawa natin, nilipat natin doon sa kabila. At para hindi sila maliligan ng husto, pinalagyan natin ng trapal yung dingding nila. Yung isa mga kaprobinsya, babae yan. May airtag. So, pwede yan gawin natin inahin. Yung may mga airtag dyan, yan po ang pwede natin gawin inahin dito. So, siguro magpili tayo dito ng 2 o 3 na babae para gawin natin inahin. Tapos, may good news po tayo mga kaprobinsya. Yung inahin natin dito ng anak na. Good news mga kaprobinsya. Puro puti. Kasi yung nagkakasa kanya, puti din. Labing isa po yung anak. So, labing isa yung biik natin ngayon. Hindi pa ito napusulan ng ngipin. Nasugat yung pano. So sa ngayon mga kaprobinsya, may bake tayo dyan na 11, tapos dito 12, doon 10. At dito po mukhang mabawasan to ng 2 kasi may gustong bumili gawin niyang inahin. Tapos yung isa dito naka-reserve na, yung lalaki na para gawing barako. Yung andon, 11 yan, pag mabuhay lahat yan, mabawasan pa yan ng isa kasi yung share po sa may-ari ng barako. So kung sakaling mabuhay lahat yung mga bake natin dito, magkaroon tayo ng 28 heads na mga bake. 29 heads pala mga kaprobinsya. Kasi dito 12. Tapos may isa dito na nakareserba na lalaki. Tapos yung pumunta dito kanina, yung kapitbahay natin, gusto din niya bumili ng isa para gawing inahin. At doon mabawasan niya ng isa para share sa may-ari ng barako. So pag ipatining natin silang lahat, umabot po sila sa 29 heads. Yun po ang paghandaan natin para feeds. Tapos yung isa doon, patabain muna natin yung isa nating dumalaga dyan kasi hindi natin siya napakinabangan. Patabain para ibinta natin. So yan po ang update sa ating mga baboy. Napakaganda sana pag hindi pa tayo na failure sa isa nating baboy dyan na pinakastahan. Kasi malapit na sana siya mga anak. Pero hindi po tayo nag-success sa kanya. So okay lang. Ganun talaga yung pag-alaga ng hayop. Minsan po hindi pabor sa ating lahat yung mga mangyayari. Sa mga nakarang araw, sa mga hindi po nakapanood sa ating mga video, yung ating kalabaw na si Paloma naglandi na. Pero noon na pinakastahan natin, pero hindi siya nagpakasta ni Palo. Kahit nilagay pa natin sa piitan. Pero gusto niya tumakas. Kaya napag-desisyonan natin na mag-request ng technician. At pumunta po dito yung technician dito sa atin para ipa-EI. So napa-EI po natin si Paloma. At abangan po natin, sana mabuntis siya. Pero basta kalabaw daw mga kaprobinsya, mahirap daw yan i-EI. Hindi katulad ng baka. Yun po ang sabi ng technician. So hintayin lang natin kung ano ang magiging resulta. Maghintay tayo ng mga 18 hanggang 21 days kung sakaling hindi siya maglandi. So another 21 days naman. Kung hindi pa rin siya maglandi, so ibig sabihin buntis siya. Tapos pag umabot siya ng mga 3 buwan, ipadukot natin or ipa-check para malalaman natin na buntis yung kalabaw natin na si Paloma. Isa sa mga good news sa mga nakarang araw, yung isa nating baka na nanay ni Junior Pogi, positive. Kasi habang pumunta dito yung kaibigan natin na technician,
sinamantala natin na ipadukot sa ipacheck. At positive po yung resulta. Buntis siya at yung nakakasa sa kanya mga kaprobinsya, si Limer. So siya po yung pangalawang baka na nabuntis na si Limer yung nakakasta. So excited po tayo sa lahi ni Limer. Kaya ang mangyari po dito sa atin, sunod-sunod po next year na may mga anak ating mga baka. Sa ngayon, 3 baka yung hinintay natin ng mga anak, si Winay, si Bitang, at pangatlo si Basya. Si Basya, December pa siya mga anak. Tapos andyan naman yung isa nating baka na galing sa Dawis, yung si Marimar, at siya yung pangatlo. Marami tayong baka ang madagdag dito sa atin. Tapos kung marami tayong babaeng baka dito na mga magagandang klase at saka puro lahi ni Limer or puro niya anak, pwede naman tayong bumili ulit ng magandang klase na lalaki. Hindi naman pwede natin na gamitin si Limer sa kanyang mga anak, baka ma-inbreed pa. Yung isa nating baka magaling na po mga kaprobinsya. Pero mukhang hito na isprihan yung kanyang pusod, kasi may mga langaw na dumapo sa kanyang pusod. I-check natin to. Ito pa po ha. Ito po nakasana siya ni Limer mga kaprobinsya. At yung baka natin, kahit may tali na, effective po yung ginawa natin, yung pagtali natin sa kanya. Kasi makalili na siya dito ng maayos. At hindi siya palaging gumala-gala doon sa kabilang area para sumama sa ating kalabaw na si Batitay. Palagi siya andun dati. Agresibo kayo ni baka ha. Makakain na din siya ng kumpay, oh. Pati feeds, pati kupramil. Kahit tubo, oh, kumain sa mga kaprobinsya, oh. Pinabahan tayo nung una sa kanya kasi namaga yung ganyang puso. Hindi na siya masyadong mailap kasi wala siyang kawala dito sa atin. May tali na siya. 3 buwan na po yung baka natin. Anak siya ni Bitas. Ayan. Inamoy-amoy na tayo, oh. Hindi siya nakalaro doon sa labas kasama sa ating baka or kasama sa ating kalabaw. Pero noong una, napakakulit niya mga kaprobinsya. Palagi niya kinasahan yung ating maliit na kalabaw. Wala siyang pinipili, kaya kinalian natin yung ating baka. Mukhang kailangan na pong i-adjust yung kanyang busal mga kaprobinsya, oh. May sugat yung kanyang mukha. Yan po ang disadvantage. Basta matalian natin na maaga yung baka, masugatan talaga yung kanyang mukha kasi ayaw niyang magpatali o gusto niyang kumawala, or sa Bisaya pa, magsigig lugnot hanggang sumikip yung kanyang busal. At yan po, wala pang kalyo yan. Hindi po natin kayang i-adjust yan pag ako lang mag-isa. So magpatulong tayo sa ating mga kasama na i-adjust yung kanyang busal kung sakaling masikip na yan. Mailap ka pa rin. Si Rigordon, mabait na. Nagpahimas na sa atin, oh. Okay lang mga kaprobinsya. Akala ko po nagkaroon siya ng sugat. Hindi pa masikip. Yan po ang kailangan nating bantayan kasi mabilis yan lumaki kasi bata pa. Pag hindi yan ma-monitor, masugatan yan. Kawawa yung baka natin. No choice po yung baka natin. Kailangan niyang kumain sa tubo kahit matigas. Hindi katulad dati nung nasa labas siya, doon siya pumunta sa ating mga tanim na napiyat kasama sa ating maliit na kalabaw. Ayan. Ako sa kanya mga kaprobinsya, oh. Kumain siya kahit matigas pa yung dahon ng tubo. Pag mawalay siya dito sa atin, sanay na po siya sa mga pagkain na ganyan.
Pero maganda po yung buhay niya mga kaprobinsya kung mawalay siya. Kasi palagaan po natin siya ni pare. Para ma-upgrade yung mga baka ni pare doon. Siya yung ma-assign doon sa bundok. Siya yung gawing taga-kasa ni pare sa kanyang mga baka doon. Yung kulungan namin, kulungan to ng baboy dati. Dahil palagi umuulan, dito namin nilagay yung mga baka natin at kapakinabangan naman natin. Hindi pa rin nagbago yung ugali sa ating baka dito mga kaprobinsya, oh. Matapang pa rin hanggang ngayon. Kahit nagkaroon sa dito na isang anak. At kung may swerte, magdalawa na. Kung mabuntis siya nung pinakasahan natin ni Lemer. So good luck sa ating baka. Isog jod. Matapang yung ating baka. Hindi katulad ni Marites, oh. Si Marites hindi nagmana sa kanyang nanay na matapang. Kalmado lang si Marites mga kaprobinsya. Kain lang yung iniisip niya. Kaya pag tingnan natin, maganda yung kanyang katawan. Yung isa natin alaga na si Tisoy andito po. Yung kaibigan natin. Sabi niya, mas malaki pa daw to kay Bugoy kung tumanda to. Subukan natin. Try lang natin mga kaprobinsya. Pang-apat po sa ating mga kalabaw dito na lalaki. Si Tisoy. Pero marami naman nagsabi na si Tisoy hindi po siya native. Katulad sa ibang kalabaw na may kagtail ba? Psst. Maliit yung mga binti. Yan. Yung kalabaw natin na albino. Puti. Relax lang. Si Tisoy na pakinabangan na namin. Kasi marunong na siya maghila ng karosa. Pero balak po natin na turuan siya sa pag-araro. Kasi pag magbinta tayo ng kalabaw mga kaprobinsya, tapos marunong mag-araro, napakadali lang ibinta. Yan po ang hinahanap doon sa stockyard. Lalo na po pag season sa pag-araro. Maraming naghahanap ng mga kalabaw na pangalagain na marunong mag-araro. Pati si Bugoy, turuan din natin yan. Kasi siguro kung sakaling magbawas tayo ng kalabaw, si Bugoy at si Tisoy yung pinakauna natin i-dispatcha. Kung sakaling magbawas tayo. Kasi hindi naman pwede na mag-alaga tayo ng mga maraming lalaki na kalabaw. Lalo na pag magkaedad sila. Katulad nga ni Palo, hindi natin alam kung hanggang kailan siya dito sa atin. Kasi yung alaga, habang tumatanda or habang magkaedad, maging matapang yan. Lalo na pag makakasa na. At si Palo, palagi yan nakakasa dito sa amin. Yung bisita nga natin kanina, parang natakot na daw siya mag-alaga ng lalaking kalabaw. Kasi napakadelikado po pag makawala yung kalabaw na turo or may edad na. So mag-iwan lang tayo dito ng mga mababait na kalabaw. Kung sakaling maging matapang na si Palo, siguro yan na po ang time na mamaalam siya dito sa atin. Kaya sabi ko po, kung sakaling makapunta tayo ng stockyard, tapos makakita tayo ng magandang klase or buffalo na kalabaw na lalaki na maliit pa lang, bilhin natin para ipaghanda natin or reserba kung may dispatcha natin si Palo, kung maging matapang na siya. Kailangan po na may backup siya. Kahit tagakasta lang sa mga babae nating kalabaw dito. Nung nalaman natin na mahirap pala magpa-iay ng kalabaw,
or sabihin natin na mukhang maliit lang yung tsansa na mabuntis compare sa baka. Kaya naisipan natin na kailangan na may magandang klase tayong kalabaw dito na tagakasta sa ating mga babaeng kalabaw. So yan po ang ating gawin. Kailangan palagi na may buffalo tayo na lalaki para tagakasta nila ni Paloma at ni Paula at ni Jean. Mga kaprobinsya, kaya na po ito yung ulam namin, oh, balakasi at may gulay, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So kain na. Go. Relaxing lang kaya kami. Manang, pasakit mawala. Huwag ka pulong na po kung ka mawala ko. Hindi ka mukha mawala. Huwag mo na. Ganda nyo dyan. Kung dako ka daw mo, taas ka daw daw. Tama ko mo. Dako ng mata ba? Medya na ito. Paloma. Nagsakya. Naggulay doon eh. Dito ba kayo birthday gabi, no? Wala. Ito. Ako yung bindo. Gusto yun na ulit dahil? Hamot tigli. Ano yan? Pare nga mas nabangas ng bubulog. Kasi sa andang dito. Huwag ka kabalo, hanggang gabot niya. Sabi ka? Marunong. Tagpag-ana na. Mas Japon. Yung butchok man, wala man din. Gapon. Nagkanan na ka? Wala. Dito ba nang baday kung wala ka mo gapon. Bantay. Ito, bukas bari ko na. Nga, hindi mo kape din. Naglaga na yung bang kim-kim sa pa. Kung sampit ikaw. Ihabot balik phone. Wala mo lingi. Pa na. Dalaga na isa. Isa padulong lagi rin nato. Bubong gaulan. Dari sa lapaw rin ka boss. Hadlok na dilim. Wala na dahil mo dyan. Sa kasunod na mo. Kasi nasala. Doon na uban-ugma ng ham. Ako na wala. Tanda na. Okay ka. Ito wala ka gabi ko kayo eh. Wala. Dito ko yung sitaw. Music nga, kusok yung music. Kusok yung music ba eh. Ako kung pati mo bakit. Abot buntad ba kay? Abot yung atos ng kilo. Ako na Dili ito na yung pa. Ang kaya rin mo. Yun. Sarap sa dahil eh. Pare, pagka abot ko ba sisito mabantay ko sa bigal. Tulog naman niya. Alas na yung binaan. Ito ba ay? Kasi yung kaibigan. Tulog yung kata. Bago na siguro. Iwag yan sa baki. Anang nganak pa siya, pasaka na sa lubog. Parang malapit na nakakahibig. Siya mo pa. Oo, sa kanila. Tigam-tigam niya para. Ang tigam na ka. Doon ka na. Yung tigam na ka ba? Sa naglagbihan. Nagbiho na. Dalhan? Itong gabi eh.
Tulo din ka buhok. Ano? Gano'n.